Naging mainit nga na usapin ang kontrobersyang ito sa mundo ng social media at pati na rin sa buong bansa. Ngunit bago ang lahat ay kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel na ito ay mag-subscribe ka na upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At pindutin na rin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang maging aware ka kung mayroon tayong bagong video na nai-upload. At sa ating mga matatagal ng supporters or mga viewers ay maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like sa ating mga videos at syempre i-share na rin ito upang ang ibang tao rin na iyong kakilala ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong hinaing o di kaya opinyon, bukas po ang ating mga comment section para sa inyong mga komento. Muli po, maraming salamat po and God bless. Tayo na po ay panoorin ang buong video. Ito po ni Kap Dado, no? Mantakin po ninyo, ha? Bobombahin daw. Mantakin ninyo, si Kap Dado talagang galit na po. Yung ano daw, kung si Madam Inday Sara, hukayin niya, siya hindi po, wala nang hukay-hukay. Palilibutan daw po niya ng mga pasabog yun. Pasasabugin daw niya mga kareaksyon. Anyway, mga kareaksyon, tuloy po natin to. Alam po ninyo, hindi po nagsasalita si Kap Dado ng basta-basta ng ganito. Mga pronouncement niya. Kasi nagkatipon-tipon na po lahat po ng mga PMAers, lahat po ng mga retired soldiery doon sa Davao na kung saan nagkaroon po sila ng meeting. Kaya ito naman po mga kareaksyon ang pinag-aalala po ng mga bangag doon sa Malacanang at mga crocodile doon sa House of the People. Kaya mga kareaksyon, huwag po ninyong maliitin o i-disregard ng lahat po sinasabi ni Kap Dado dahil po yan talagang hindi nagbibiro yan. Kaya naman pag-aralan po natin dahil kung ano man po ang laman o makukuha po natin sa kanyang mga sinasabi, makapaghanda-handa po tayo. Ito po mga kareaksyon, oh. Ito. BBM. Mano bang isang dun sa party? Sir, ako galit na galit eh. Mga walang yang manggagamit yung tarantado ngayon. Isipin mo, ikaw nagpalibig sa tatay. Tapos ngayon napaka walang ka utang-utang na loob yung walang yan, sabi ko. Pagka may kutang gulong at nagka-revolutionary government, lalagyan ko na sipor yung ano niyan eh, yung ano ng tatay niyan eh, pasasabugin ko eh. Puta, para sabugin ko, para talagang wasak na wasak yung katawan ng tatay niya, yung kalansay ba. Sabihin yung desecration, go ahead, call it desecration. I will call it, a demolition job. I will demolish yung bangkay, no? Mga walang niya kayo. You brought it upon yourself, BBM. Mano bang isang thank you lang? Thank you. Walang ngayon. Tumakbo ang presidente, ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unit team. Para kayong love team pa, no? Tapos nun bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach hindi si Inday kasi yung pera, iyo yun eh. Tama po yung sinabi ni Kap Dado. Ibig sabihin, si Madam Inday Sara, madidimanda siya dahil hukay niya, itatapon niya. Sabi po ni Kap Dado, wag mo nang hukayin. Diyan na natin tirahin yan. Diyan na natin pasabugin yan. Diyan na natin lasug-lasugin yung katawan ng bangkay niya. Yung kalansay niya, no? Di ba pambabastos yun, bangag. Ha? Mga bangag dyan sa Malacanang, galit na po ang taong bayan sa inyo. Binabalahura na kayo ng taong bayan dahil balahura kayo. Binabastos at dinidemonyo na kayo, mga binababoy na kayo ng taong bayan kasi mga baboy kayo dyan sa Malacanang. Binababoy nyo si Madam Inday Sara, binababoy nyo ang sambayan ng Pilipino. Kaya naman, itong si Kap Dado, ay talaga naman, galit na po. Wala na pong pakialam mga kareaksyon. Wala na pong kinikilingan. Sinasabi na po niya lahat ng kanya nasa puso. Ang panggigigil niya sa bangag administration na to kay Marcos Jr. Gigil na po si Kap Dado, ha. Kaya sabi niya, wag mo nang hukayin, Sara. Ako mismo pupunta doon. Palilibutan ko ng paputok yun. Pasasabugin natin yung katawan ng tatay niya. Kantakin mo yun, Jaime Marcos. Maririnig mo si Kap Dado, ganyan ang sasabihin. Anong gagawin ninyo? Ididimanda nyo to, i-contempt nyo to. Subukan nyo.
O, di ba? Pinasa mo, ikaw dapat nag-clear noon. Hindi si Inday. Si Inday, magsabi sa'yo saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa Kongse. O sa COA. Bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi. Ginagamit niyo yung sistema para babuyin ang tao. Babuyin yung ano natin, yung batas natin, babuyin lahat And here you are, bayad kayo ng bayad sa mga head of agency. I'm sorry, AFP, kung totoong nagbabayad, wag na. Grabe, you've lost your moral ascendancy, pati PNP. And it has to stop. Huwag nyo kaming tatakutin. Huwag kayong salita-salita. Tumahimik na lang kayo. No? Kung maaari, gumawa na lang kayo. Either kampi kayo ni BBM or kampi kayo ng taong bayan. Ayan, may nagsasalita ng junior. Mahiya kayo. So, issue ngayon yon. Sa balita, sa SOCMED, may mga junior officer na nagsasalita. Sinabi sa inyo Naku may po. problema Naku po. Ito po kasi mga junior officer na to, sila po yung sila po yung kakalas. Sila po yung atake. Kasi itong mga senior officer, kung wala po itong mga junior officer na ito, wala po sila mga tauhan. Sino po may hawak sa mga tinatawag nilang recruiters, o yung mga private, mga master sergeant, yung mga junior officer. O ngayon, di ba? Dire-diretso na po yan. Hindi nyo kayang bayaran yung junior officer, no? Hindi nyo kaya na makontrol yung iisipin ng junior officer. Ang problema ninyo, itong mga junior officer, sila may tao. Sila ang may hawak ng armed forces. You have that wrong notion, mga general. Akala ninyo susunod sa inyo yung mga junior. Wrong. Ay nako, you have the benefit. Kanina, may kausap akong ka-FGF Nasabi ko, tera, punta tayo doon kay Colonel Padilla, dalawin nga natin. Tapos sabi, sir, talagang love nyo si Colonel Padilla. Hindi, joke lang yan, sabi ko. Spokesperson kasi siya. I just want to tell her yung how I look at it, what will happen. And since she is the spokesperson, she is the link of the AFP to the people. Spokesperson nga Kaya, Colonel Padilla, you will have an important role. Pagka something, anything, mahirap yun Basta ang sabi ko, ang intel namin, sinasabi ng mga Amerikano, confirm, 3 sources. Source 1, 2, 3. Ang confirmation ay, sabi ni Trump, una sinabi niya, let the Filipinos determine their future. Sabi ni Trump yun. Ibig sabihin, bakit ko babantayan si BBM? Bakit ko tutulungan si BBM? Dapat ganun yung salita niya Hindi, ang salita niya, let the Filipino people determine their future. Tayo, Filipino people. So may intel daw po na si Donald Trump parang sounds na mas pumapabor siya yung mga sa Filipino people. Ibig sabihin, mas pumapabor pa po si Donald Trump sa pananalita niya sa mga Duterte. Kaya dito palagay ko ito yung kinanenervyos po ni Marcos Jr. Hindi naman siya pwedeng magtago sa Amerika dahil may mga kaso di umano siya doon. Hindi rin pwedeng magtago sa Amerika si Tambaloslos dahil merong tinatawag na anong tawag doon? Yung heavy luggage. Saan sila magtatago? Sa Iraq. Doon sila tatakbo sa Iraq. And we are already saying what we want to happen. Ngayon, Merry Christmas, BBM, Lisa, Tamba, everyone, Merry Christmas sa inyo, pero hindi nyo kami sinasagot doon sa gusto namin mangyari. Mag-hair follicle drug test ka, BBM, and people around you, at explaining yung pera. Dinedman nyo kami. Ano sabi namin? Determinate namin kayo.
matapos lang itong ano na to, itong mga bakasyon. Kasi nakabakasyon lahat eh. Ayaw namin busitin yung mga tao. Ako, mabubuisit ako pagka, kunyari, ngayon mangyari, terminate ka na namin bukas eh. Pero hinayupak eh, may kanya-kanya kami ginagawa. Parang kayo na lang ba ang sentro ng buhay namin? Hindi. Maghintay kayo. No. Kami mga amo, maghintay kayo. Maihi kayo sa lawal. Yun. Binibigyan. Mag-diaper daw kayo, mga... Hoy, mga ano dyan, mga tuwad ko. Si Paduano, mag-diaper ka, Paduano. Doblin mo yung diaper mo. Tapos itong si Abante, si Barbers. Si Barbers, wala daw kinalaman sa droga yan. Tapos isama mo pa si Don Gonzales. Si Don Gonzales, naku, hindi lang niya, dumidikit na yata. Anyway, mga ka-reaction, tuloy-tuloy lang po tayo. Tuloyin natin itong sinasabi dito ni Kadado, Binigyan namin pagkakataon. Sinayang nyo, winaldas ninyo. Ang yayabang nyo pa ngayon. Pues, we will not forgive you. We will be unforgiving. We will be... No quarters, no quarters. Talagang sumurrender na kayo. Beng-beng-beng pa rin kayo, mga walang nga kayo. Talupan pa rin namin kayo. Pipila talaga tao para hampasin kayo. Gawin kayong pinikpikan. Pinikpikan. Kala ninyo nagbibiro kami? Handa kami. Handa kami. Tatakutin nyo kami. Hindi kami matatakot. Handang-handa na kami. Kami lang ang pumipigil. Kami. Wag na muna. Pasko muna tayo. Mag-exchange gift muna tayo. Magregalo muna tayo. Magkain-kain. Food trip muna tayo. Ang bihira yan. Iba naman sa atin kasi hat na hat kayo eh. Pero pagka mamaya nagtatawag na ng tao, tara na, labas na. Kayo ito nangangatog. Hindi, baka magkaupakan eh. Pucha. Sabi nga na Amerika eh, pagka yung pangalawa sinabi, una, let the Filipinos determine their future. Confirm yon. Pangalawa, confirm. If there is bloodshed, no, if anyone gets hurt, if there is bloodshed, no, dugo sa ilalim ng shed, sa kubo, bloodshed. Baka maniwala kayo. Bloodshed. Merry Christmas. If there is any bloodshed, we will stop all of our aid to the Philippines. We will withdraw our US bases. Hanep. Dapat pala kung gusto ninyong mag-withdraw yan eh, magpatayan na lang tayo, may bloodshed eh, no? Tanggal yung US bases. So yan ang confirm yun, sabi ng Amerikano, no? So, mga tog kayo, may armed forces, hindi mo magamit. May PNP, hindi mo magamit. Ang gagamitin ninyo, mga komunista, no? Handa kami doon. Handa kami. Papanig ang armed forces sa amin. No, alam namin papanig sa amin ng armed forces. The armed forces will come out in this situation as protectors of the people. Maliwanag, kitang-kita eh. Kitang-kita. Sa mga nangyayari. Kitang-kita. Siyempre, ano ako eh. Hindi naman ako expert. Pero, you know, kami noon, sabi ko, no, kay Pia, no, nabi ko kay Pia, aming spokesperson, sinabi ko, kami noon, nung Tiniente Camote, nangyari yung EDSA 1 na yan, kami lang, we have to decide. We have to decide on our own what to do next. Yes, no. Hindi yung contempt. Yes or no? Gagawin mo to, gagawin mo yun. Gawin mo to, baka bitay ka. Gawin mo to, baka bitay ka rin, etc. etc. We do not have the benefit of advice. Yun. Yung upper class nga namin, we're also undergoing the same thing. Naku. Ano ba? Anong gagawin ko? Left, right. Yes, no. Pati sila. Why? Because it's the first time na nangyari yan sa history ng Pilipinas. Naku We po. do not have the benefit of advice, experience, wisdom. Maybe yung wisdom ni
General Ek noon, nagbibigay ng mga advice. Dalawa yon, Almonte, Cañeso, no? Nagbibigay ng advice. Mison, yan. Abat, Luga, no? Yan, marami pa pala sila, no? Na nagbibigay, yung mga senior, nagbibigay ng advice. So, we have to decide on our own. May hawak ang tao, baka mamatay yung tao mo. Pero kung go yung mga tao, next question, uninvolved ng mga tao, baka mayari ito, kawawa yung pamilya ng mga tao ko. Paano kunyari, mapilitan yung kabila, FPM senior, upakan yung mga sibilyan. Kawawa yung mga sibilyan. Kaya hindi namin alam ang gagawin, actually. That's why we have to decide on our own. Every second, every minute, every hour, as it unfolded in EDSA 1. Hirap yung dilema na yun eh. Now, fast forward. Para hindi humaba. Fast forward. Right now, the junior officers of the Armed Forces of the Philippines have the benefit of history. History, repeating itself, has the benefit of experience and advice, maturity, wisdom of those who were involved noon, retired na sila, or mga, ano ba sinasabi ko? They have the benefit of experience, expertise, wisdom, maturity ng mga involved nung araw. Kagaya namin. Mga gurang, yes, pero may masasabi. Because nandun kami. I had to decide kung makikinig ako, kung may order, mabot ako ng ganon, kung may order, kung banatan si John Kitli na nagsasalita doon sa Santa Mesa. Nakita ko nandun siya Nirikon ko na nga yung lugar Siyempre ako, as a commander, a very young commander at that time, alam ko, ina-anticipate order, snappy ako, na ibibigay sa akin yung order, might as well, alam ko yung target. Pinuntaan ko na, nirikon ko. Alam ko. Nirikon ko rin yung Aguinaldo at saka yung Krame. Wala pa noon yung mga tao. Kung gagapangin namin, papasukin namin, paano kami papasok, nandito na lahat yun. Nandun yung commander's intent. Nandun yung snappy bibigyan ka ng order, might as well, alam mo yung gagawin mo. Aside from, tutuyuin ko ba ito? As it turned out, tinuyo ko. No? Tinuyo, matulog kayo. Ayun, nakausap ko yung bata, yung sundalo ko na kasama, pinag-usapan namin yon. Natatanda ng order ko. Sabi ko, yung mga nandyan sa loob, mga mare-retire na yan. Colonel, General, no? Ako, Tiniente Kamote. 30 years pa ako sa serbisyo. Baka mag-chief of staff pa ako. Kanino kayo susunod? Sa akin o sa mga yan? Sa inyo, sir. Nagkasama tayo sa Davao Okay. O sige, sunod kayo sa akin. Tulog kayo. Tulog lang tayo. Hindi naman hindi kami makatulog kasi pinapanood namin na pakikinig kami sa radyo, sa mga balita. Pakikinig kami kay John Kitli. Yung iba nga, pangalan pa lang whole departure na pangalan pa lang. Iba magalit ang taong bayan. And it's sad, ayoko maging part nito. Ayoko maging part or maging head nito, maging leader nitong uprising ng taong bayan. Pero wala kasing gaganap Wala Kaya tinatanggap namin ni Metran at ng FGF, tinatanggap namin, sige kami na lang. Hinihintay namin yung armed forces kayo mag-implement. Ngayon, kung hindi nyo tatanggapin, kami ang tatayo. Hintayin ng taong bayan, kayo ang tumayo, AFP, PNP. Pero mukhang looks like, sa pansitan kayo, hindi na pwedeng patagalin to. At talaga, mauwi to sa
takutan o mauwi ito sa labanan, enkwentro-enkwentro. Pero ang pinaka-outcome nito, predicted na taong bayan ang panalo. Tapos nun, presidente si Inday. Kasi implement lang yung Constitution sa mga nag-iisip na Kikita po natin dito si Kap Dado na nakapokus po siya kay Inday Sara. Kaya naman ako, isa sa mga nagustuhan ko sa taong ito, isa lang yung sinasabi niya. Isa lang. Leader niya, Duterte. Walang ibang leader na sinasabi niya, Duterte lang. Kaya naman saludo ako sa tao na to, na talagang ang kanyang motibo, ang kanyang direksyon, wala nang Tchetcha Buretia na sinasabing yung korupsyon, stop yung korupsyon, panagutin sa korupsyon. Wala, tanggalin sila. Si Inday ang ilukloko, di ba? Ngayon, kung yung leader mo, yung leader mo na tumatakbong senador, wala siyang gintong kinukwento niya, yung korupsyon dito, korupsyon na, korupsyon pa, korupsyon na, korupsyon pa, at hindi mo naririnig sa kanya na si Inday Sara ang dapat maluklok sa Malacanang, iwanan mo yan. Baka mabudol ka, Brad. Pakinggan mo yung kanyang speech, ha? Ang kanyang speech ganito, korupsyon na, korupsyon pa, korupsyon, labanan ng korupsyon, korupsyon, korupsyon. Ngayon, pag naririnig mo sa bibig niya, puro korupsyon, ibig sabihin, korap yan. Diba? Ngayon, pag hindi mo naririnig sa kanya na si Inday Sara ang dapat maging presidente, na si Inday Sara dapat ang maluklok doon, at hindi niya sinasabi na bangag si BBM, na korap si BBM, at hindi siya nakikipagpatayan kay Inday Sara, para kay Inday Sara, hindi katulad ni Kap Dado, ni Marcoleta, ni Bato, ni Bongo, lahat ng PDP laban, lahat tayo, kung ang senador na yan na umahabol ay hindi mo naririnig sa kanya na dapat iluklok si Madam Inday Sara, ay ilaglag mo yan sa inodoro, Brad. Mag-ingat kayo dyan. Sinasabihan ko na kayo, mag-ingat kayo dyan. Diba? Ngayon, pag yan nagsimulang nagsalita, si Inday Sara dapat iluklok dyan, patanggalin yung bangag na yan. Hindi pwede maging presidente yan. Durugista yan. Tanggalin yan. Kasama mo ko, Brad. Tingnan mo si Kap Dado. Si Inday Sara. Si Inday Sara. Si Inday Sara. Di ba? Ngayon. Tuloy. Hindi magiging presidente si Inday at magkakaroon lang ng hunta, wag na kayo mag-isip ng ganon. Kami kalaban nyo. No? FGF kalaban nyo. I-implement namin ang Constitution. Yun. We will implement the Constitution. Yun. Wala yung presidente, meron tayong vice president. Narinig niyo? Wala yung presidente, meron tayong vice president. Kaya naman dito, saludo po ako dito, mga ka-reaction, ha? Dito sa channel natin ito, mga ka-reaction, ha? Tinataguyod natin ang channel na ito upang tulong-tulong tayong protektahan, isalba, at iluklok si Madam Inday Sara sa Malacanang. Anong ibig sabihin? Protektahan natin si Inday Sara sa mga paninira ng mga tuwadkom, ng mga taong gustong muwasak sa kanya, okay? Protektahan natin siya. Isalba natin yung kanyang pagka-vice presidente. Alright? At iluklok natin siya doon sa Malacanang. Tanggalin na natin si Bobong Marcos. Huwag na natin patagalin yan. Wala kami pakialam sa pangalan. Implement namin yung Constitution. The lawful successor. Doon kami. Ayaw namin yung offeran nyo kami part of a revolutionary council or a military civilian junta. No. Ayaw namin nun. Doon kami sa Constitution. Kinakailangan i-amend ang Constitution. Pero hindi kinakailangan na burahin ang Constitution. The Constitution of 1987 will be the staging point, the take-off point in 2025. Tandaan nyo, pakinggan nyo ko, the 1987 Constitution, which is long overdue. Ilang administration yung daan gustong palitan, o kaya i-amend kung ano-ano, ang daming magagaling nagsasalita. Let me tell you and stress the point, the 1987 Constitution is what we have. Let us cherish that. It will remain. It will become the staging point, the framework of the Philippines
10 years from now, 20 years, 100 years from now, the 1987 Constitution. We will make amendments. Yon. Going forward, we will make amendments. Ngayon, Gob, we make amendments. Ayusin na natin. Ayusin na natin. Provision for provision. Gaya ng sabi ko nga, i-redefine natin yung chain of command para wala na niyang hanggang presidente lang ang chain of command. No. Hanggang sa taong bayan ang chain of command. Ang galing hanggang sa taong bayan. Para hindi magamit ang armed forces ninyo at yung PNP ninyo na maging private army ng isang bangag, hangal, tanga ng presidente. Ay, bakit kayo nagagalit sa akin? Wala ko sinabing Marcos. Di ba? Sabi ko, para hindi magamit ang AFP at PNP ng isang bangag, hangal, tanga, kamot-kamot na ganon. Ano gagawin natin? Na presidente. Tapos sinasabing pangalan. Kung kayo, nagagalit kayo at sinasabi niyong bastos ako kay Marcos, kayo ang bastos, sinabi niyo. Inisip niyo siya. Bangag, hangal, tanga. Hindi ako nagsasabi ng pangalan. Si Marcos yun. Ayoko na. Hanggang dito na lang tayo sasabihin. We will follow the chain of command. Very big. We do not want an armed forces na question mark. Yun. Na gaganong-ganon na, hindi mo alam, kaliwa, kanan, hindi. Kinakailangan na AFP tsaka PNP maliwanag ang pupuntahan. At confident ang taong bayan, isa lang ang pupuntahan o kakampihan. Diba? Taong bayan. Very big pa kayo. We will uphold the Constitution. We will follow the chain of command. Very big. And you're trying to make it bigger. You are trying to confuse the people. Di ba? Teka muna, kayo yung confused, hindi kami. The people, we are very clear. You are supposed to protect the people. Yun. You are supposed to follow the people. You're supposed to... Ay, nako. Kaya nga, wag na kayo gumawa ng ganun statement. Babaguhin namin yon. Because in the amendment sa Constitution, we'll make sure that there is no leeway for you to think otherwise. Taong bayan. Taong bayan. And we will put that Council of Elders na as a measure na hindi tayo ganito, presidente, judiciary, legislative, pera-pera. Ano, saan tayo tatakbo? Nakatokwa, Imagine yung stress sa Pilipina, sa tao, sa Pilipino. Stress natin. Saan taon mahigit na tayo ganito? Saan tayo tatakbo? Yung AAP, di mo malaman. Pero sinasabi ko na sa inyo, you take that opportunity in history to be written in history sa mga history books natin. You take the opportunity to shine. You take the opportunity to be with the people. Yun. Diba? Your place in history. Otherwise, mabubura kayo. Mabubura kayo ng taong bayan. Bakit? Kasi noon, AFP lang. Ngayon, merong FGF Ayaw naming gumalaw. Hinihintay namin kayo. Kami, kung titignan nyo, we're protecting the Filipino people. Hanggang kailan kami ganun, nakabitin? Kasi kayo, anambibitin. Ayan, may nagsasalita ng junior officer. Kaya kayo, mga junior officer, when this shit happens, you come to us. You come to the people.